Ayan, for our next topic, continuation pa rin ng ating algebra playlist. Sunod natin pag-uusapan na itong systems of linear equations. Okay? Define muna natin ano ba yung systems of linear equations. Consider two linear equations in two unknowns x and y. A sub 1x plus b sub 1y is equal to c sub 1. Yung pangalawang equation, a sub 2x plus b sub 2y is equal to c sub 2. So these systems of two linear equations in two unknowns is called the simultaneous linear equations in two unknowns. A pair of numbers for x and y which satisfies both equation is called the simultaneous solution of the given equation. Ganito po. Para pasimplehin, kapag 'di ba kung naalala natin, natakil na natin yung linear tsaka yung quadratic equation. And doon sa dalawang 'yon, kung napapansin nyo, yung equation natin ay palaging isang variable lang. So kapag x, x lang. Kapag y, y lang. Dito, kay systems of linear equations, ganun pa din naman yung sistema. Nagsosolve pa rin tayo ng values ng isang missing variable. Pero dito kay systems of linear equations, hindi na lang isa yung sinosolve natin. Okay? More than one variable na yung sinosolve natin. So it could be 2, 3, 4, and more. Basta lagi nyo lang tatandaan na dito, kay systems of linear equations, kung ilan yung hinahanap, dapat ganun din yung bilang ng equation mo. Kaya kung napapansin nyo dito, sa ating demonstration, unknown si x tsaka si y. Kaya kung napapansin nyo dito, dalawa din na equation yung kinailangan. Okay, kung naging tatlo yung hinahanap, dapat tatlong equation din ang meron tayo. Nandito sa systems of linear equations. I-introduce ko naman sa inyo yung methods. So ano-ano ba yung mga paraan para makapag-solve tayo ng systems of linear equations. Una, we have elimination method. Ito. Tapos, meron din tayo ditong substitution method. So yan naman ay mamaya ay maiintindihan natin kasi pag binasa ko lang to, hindi nyo yun maiintindihan kagad. So ang gawin natin, i-apply natin siya sa example, i-demonstrate ko yun pareho ko siyang step by step. Tapos, later on, ipoprovide ko sa inyo yung pinaka madali at pinaka convenient na approach. Okay, so pipili tayo dito sa elimination or substitution kung ano ba yung mas madali. Okay, para lang mas mabilis tayo makapag-solve. Ano? Pero pareho naman yan ay ituturo natin. Okay, so gaya na sinabi ko, number 1 tayo, examples para maintindihan natin. Una, gamitan muna natin ng elimination method. Okay, using elimination method. So, paano ba siya ginagawa? Ganito. Gawin muna natin, lista muna natin yung givens natin, yung dalawang equation. We have x plus y is equal to 5. Tapos, 2x minus y is equal to 1. Ang gagawin natin dyan, from the word itself, elimination, mag-i-eliminate po tayo ng variable. Ngayon, pipili tayo. Kahit alin ang piliin nyo dyan, kahit x, kahit y. Nasa sa atin kung ano ang gusto nating i-eliminate. Pero sa akin, kapag nagde-decide ako niyan, ang pinipili ko is yung may mas mababang coefficients. Kung napapansin nyo, sa x meron tayong 1 tsaka 2. Dito kay y, meron tayong parehong 1. So, ang pipiliin ko is yung y. Kasi mas mababa yung mga coefficient niya. Mas madali siyang i-eliminate. Okay? Next step, pag nakapili ka na ng variable na i-eliminate mo, ang gagawin mo naman, pipili ka naman kung pag-a-addin mo ba or pagsusubtractin mo yung ating equation. So, gaya na sinabi ko kanina, ini-eliminate natin tong y. So, kapag minus mo yan or kapag sinubtract mo itong equation mo, hindi may eliminate yung y. So, instead na mag-subtract tayo ng equation, gawin natin, pag-a-addin natin sila para lang makancel itong y. Kasi 'di ba? Y plus negative y, that is 0. So, eliminated na. Dun pa lang. Ano? So, sige, gawin natin. So, x plus 2x, that is 3x. Tapos, ito nga, makakancel lang. Is equal to 6. Tapos, solving for x, divide both side by 3 lang. This is simply 2. So, yan. Nakuha na natin yung x. Next, paano naman natin kukunin yung y? So, sa pagkuha naman ng y, maalin dito. Kayo nang bahalang pumili dyan. So, ang piliin ko na lang, ito na lang equation number 1. So, at x is equal to 2, kasi yun yung nasolve natin kanina, x plus y daw is equal to 5.
Tapos, papalitan lang natin ng 2 itong x. Kasi yun ang nasolve natin. 2 plus y is equal to 5. And then, solving for y, di ba lilipat lang yung 2? So, parang 5 minus 2, that is 3. So, ibig sabihin, ito na yung ating unknown variables. Y is equal to 3, tapos x is equal to 2. So, paano naman kapag ang ginamit natin is yung isang method? So, ipakita din natin. Using the substitution method, ganito naman siya ginagawa. So, kopyahin ko lang muna ulit yung given. X plus y is equal to 5. And then, 2x minus y is equal to 1. Ang gagawin natin, pag substitution method, pipili tayo ng variable tapos isosolve natin siya. Okay, let's say for example, ang pinili ko ay yung variable x, itong part na to. Isosolve ko siya. So, x is equal to 5 minus y. Equation 1 ha, kinuha ko. And then, kung napapansin nyo, sinolve ko yung x nung equation number 1. Ito yon. Next step na gagawin natin, itong x na to, na nakuha nating 5 minus y, isasalpak natin or isasubstitute natin dun sa equation number 2. Okay? So, pag ginawa mo yan, so, at x is equal to 5 minus y, this is 2x minus y. Kukunin mo lang yung isang equation pa. Tapos, gaya nga na sinabi ko, yung x dito, di ba ito na solve nating x, ipapalit natin yan doon sa variable x, doon sa kabilang equation. Kaya pag ginawa natin yon, this is 2, palitan mo yung x ng 5 minus y, para nakaisang unknown na lang, is equal to 1. Tapos, expanding this is 10 minus 2y minus y is equal to 1. Tapos, pagsamahin natin yung mga like terms, di ba, negative 2y minus y, that is negative 3y. Tapos, tatawid lang yung 10. So, 1 minus 10, that is negative 9. And then, solving for y, divide lang both side by negative 3. This is positive 3. Okay? And then, so, nakuha na natin yung y. Next naman nating task is makuha yung x. Pag ginawa natin yan, so at x naman, at y pala, at y is equal to 3. So ano naman yung value ng ating y? So kahit alin ulit, kahit ito, kahit saan mo i-substitute dyan. So let's say doon na lang sa equation number 1, x plus y is equal to 5. And then x, papalta ko na yung y ng 3. This is equal to 5. Then pag lumipat yung 3, 5 minus 3 is simply 2. Y is equal to 3, tsaka x is equal to 2. And notice, nakapareho lang siya nung nakuha natin dun sa elimination method. Okay? Ito, number 2. Ang gawin naman natin dito sa number 2, ang gagamitin na lang natin is yung elimination method. Kasi ako guys, personally, mas ginagamit ko yung elimination method. Kasi pag dumami na yung equation natin, like nag 3 or 4 unknowns na, medyo may katagalan na yung substitution. Okay, so mas gamit ko yung elimination method. And for me, mas mabilis siyang approach kumpara kay substitution method. Okay? Ang gawin ko, kopyahin ko lang. So, 2x minus 5y is equal to 1. Tapos, ganun lang din dito. This is 3x plus 4y is equal to 13. And then, pipili tayo ng variable. So, ang pinipili ko dito ay yung variable x. Kasi kung napapansin nyo, mas mababa yung mga coefficient niya kumpara kay y. And then, pagkapili natin, kung napapansin natin, pag pinag-subtract or pag pinag-add natin sila, hindi pa rin yan may eliminate. So, may konting step pa tayong idadagdag. So, ano ba yung step na yon? Ang gagawin natin, mumultiplyan natin both side or both equation ng coefficient ng isa't isa. So, dito sa 2x, mumultiplyan ko ng 3. Bakit 3? Kasi 3 yun nandun. Dito naman sa second equation, ang mumultiply ko ay 2. Kasi 2 yung ating equation, 2 yung ating coefficient doon sa equation number 1. So, this is 6x. Tapos, ito ay negative 15y. Magdi-distribute. This is 3. Tapos, doon naman sa pangalawa, ito naman ay magiging 6x. Tapos, ito ay 8y. Ito ay 26. Tapos, kung napapansin nyo, same coefficients na, diba? Meron tayong 6x dito, tsaka 6x dito. So, para ma-eliminate yan, obviously, isusubtract natin yung equation. Kasi pag in-add mo yan, magiging 12x. So, hindi siya na-eliminate.
So, subtract ang gagamitin natin. Performing that, negative 15 minus 8y, that is negative 23y. Tapos ito, 3 minus 26, that is negative 23. And makakancel lang yung negative 23 both side, di ba? Ito, negative 23, pwede na natin cancelin pareho. So, ibig sabihin, ang matitira, y is equal to 1. So, ibig sabihin, ang y pala natin is simply 1. Tapos, at y is equal to 1, masasolve natin yung x. So, kunin ko na lang yung equation number 1, 2x minus 5y is equal to 1, and then lahat ng y dito, papalitan ko ng 1. 2x minus 5 times 1 is equal to 1. Tapos, 2x, transpose ko lang tong part na to sa kabila. Diba? That is simply, so this is 1, tapos pag lumipat yung negative 5, that is positive 5. Tapos 2x is equal to 6. And then x is simply equal to 3. Okay? So nakuha na natin yung dalawang unknown. We have x is equal to 3. Meron din tayong y is equal to 1. Ayan. So ganon ginagawa ang itong ganon ginagawa itong systems of two linear equation. So, medyo madali pa talaga kapag two unknowns lang. Ito, number 3. Kopyahin lang ulit natin. X over 2 minus y over 3 is equal to negative 2. Tapos dito sa baba, x over 4 plus y over 6 is equal to 3. Kung napapansin nyo, may denominators tayo. Para yan ay mawala, mumultiply natin ang LCD nung dalawang denominators. Diba dito, ang LCD ng 2 at 3, that is 6. Dito naman, sa pangalawang equation, ang LCD ng 4 at 6, that is 12. Pag pinerform natin yan, ito ay simply, magdi-distribute, diba? So, 6 divided by 2, that is 3, times x, 3x. Ito naman, 6 divided by 3, that is 2, times y, 2y. Tas 6 times 2, that is negative 12. Dito naman sa pangalawa, this would be 3x, ito ay 2y, and then ito ay 36, sorry. This is 36. Tapos, proceed na sa pamimili ng variable na i-eliminate natin. Ang pipiliin na lang natin is itong 2y. Though pareho naman siyang madali, pero 2y na lang piliin natin. Tapos, pwede natin siyang pag-addin para makancel na yung 2y. So 3x plus 3x, this is 6x. Ito, 0 na nga. Tapos negative 12 plus 36, that is 24. And then, pag pinerform pa natin yan, solving for x, so magdi-divide lang both side by 6, di ba? 24 divided by 6, that is 4. So, ibig sabihin, ang x natin is equal to 4. And at x is equal to 4, masasolve na natin si y. So, ang gamitin ko na lang na equation na ito. Itong equation number 1 na lang. So, this is 3x minus 2y is equal to negative 12. Then, substitute lang lahat ng value ng x sa 4. So, this is 3 times 4 minus 2y is equal to negative 12. So, this is 12 minus 2y is equal to negative 12. So, pagpalitin ko lang ng pwesto si 2y tsaka si negative 12, this is positive 12 na. This is 2y. Then, 24. This is 2y. Y is simply divide both side by 2, that is 12. So, ibig sabihin, ito na yung values ng ating unknowns. So, x is equal to 4 and y is equal to 12. Okay? Ito, number 4, nakakita ulit tayo dito ng denominators. Pero bago yon, copy muna natin. Sige, ganito na lang gawin kong copy para naman malinis-linis ang ating solution. So, yan. Purong ko lang to. Oops, sobra. Ayan. Gagawin natin, nakakita tayo ng denominators. Multiplyan lang ulit natin ang LCD. So, yung parehong equation. Ito, tsaka ito. Yan. Tapos, mumultiply natin nga ay LCD. So, this is 6xy. Dito ay xy. Pag pinerform natin, magdi-distribute lang yan sa loob.
this would be 6y, this would be 6x, tas ito ay 5xy. Nag-distribute lang ano. Tas dito naman sa pangalawa, this is 4y, this is 3x, kasi nagka-cancel lang naman yung mga baba nila, tas this is 3xy. Palitin natin sila ng pwesto. Sige, dito ko na lang isusulat sa gilid. This is 6x plus 6y is equal to 5xy. Dito naman, this is 3x plus 4y is equal to 3xy. And then, since x nga ang i-eliminate natin, para mangyari yon, kailangan silang magpareho ng coefficient. So, para magpareho sila ng coefficient, mumultiplyan ko lang to by 2. Kasi diba 2 times 3 is 6x. So, 6x to. Magkapareho na sila. So, multiplyan ko yan. This is 6x plus 6y is equal to 5xy. Ito naman ay 6x. This is 8y. This is 6xy. And then, pipili kung anong operation gagamitin natin. So, isusubtract ko na lang sila para makancel yung 6x. So, this would be 0. 6 minus 8, that is negative 2y, is equal to 5 minus 6, that is negative xy. And then, kung napapansin nyo, di ba common sa parehong equation yung y, itong part na to, tsaka ito. So, common. So, pwede natin yung cancelin. Kasi pwede siyang mag-divide sa over y pareho. And pag ginawa natin yun, makakancel lang tong y. And then, meron pa pala, itong negative tsaka negative, pwede rin natin yung i-cancel. Okay? So, ang matitira sa atin ay simply x is equal to 2. And then, ngayong may value na tayo ng x, solve naman natin yung value ng y. At x is equal to 2, masasolve na natin si y. So, kahit alin dyan ang piliin nyo, kahit ito na lang unang gawin kong ano. Okay, ito na lang. So, this is 6x plus 6y is equal to 5xy. Lahat ng x dito, papalitan ko ng 2. So, this is 6 times 2. This is 6y. This is 5 times 2. Tas may y pa dito. So, perform natin. This is 12 plus 6y is equal to 10y. Yung dalawang y, pagsamahin natin sa isang side. So, this is 12 is equal to 10y minus 6y. And then, 12 is equal to 4y. Divide both side by 4. That is simply 3. So, ibig sabihin pala, ang two unknowns natin ay may values na x is equal to 2, tsaka y is equal to 3. Okay? Next. Ito naman, systems of three linear equations. So, ang gusto lang natong sabihin, paano naman kapag tatluhan na, pag tatlong variable na yung hinahanap natin. So, ganyan pa din. Ang gagamitin pa din nating method is, it's either substitution or elimination method. Pero gaya nga na sinasabi ko sa inyo, mas ginagamit ko yung elimination method kasi mas mabilis siya. Okay? Basta lagi nyo lang tatandaan, ang pinagkaiba lang nito sa two systems of linear equations, dito, tatlo na yung hinahanap. Tapos, expect din na tatlong equations na yung nakaprovide sa atin. Okay? So, ito. Solve natin tong letter A. Nakalagay, solve the following systems of equations. So, kung napapansin nyo, ang unknowns natin dito ay variable x, y, tsaka letter z. So, ibig sabihin, tatlo yung hinahanap, tatlo din yung ating equations. Okay? So, label muna natin pala to. Lahat sila, label natin. So, ito. Yan. So, this is my equation number 1. This is equation number 2. This is equation number 3. So, gawin natin. Ang gagamitin ko pa rin dito ay elimination method. Ang gagawin ko, mag-i-eliminate ako one variable at a time. So, paano ba ginagawa yon? At 1 or at equation 1 and equation 2, mag-i-eliminate tayo. Isa-isa dito. Okay? Kaya ako siya nilabel dito na 1, 2, 3. So, at 1 and 2, this is 2x. Copy lang natin yung 1 and 2 na equation. This is 2x
minus y plus 3z is equal to 19. Tapos yung equation number 2 natin, this is 5x minus 2y plus 4z is equal to 33. Ang magandang i-eliminate dito ay yung letter y. Kasi kung napapansin nyo, meron kang negative 1 exponent dito, may negative 2 ka dito. So, mas mabababa, ano? So, para mangyari yon, multiplyan ko lang to ng 2 para magpareho yung coefficient nila. Pag ginawa ko yan, this would be, so distribute lang natin. This is 4x, this is negative 2y, plus 3z is equal to, this is 6z is equal to 38. Tapos ito, wala namang pagbabago, yun nasa ilalim, minus 2y plus 4z is equal to 33. And then, by that, makakapag-eliminate tayo. Ang gagamitin nating operation dito ay subtract. Okay? Para mawala yung 2y or yung negative 2y. So, this is 4 minus 5, negative x. This is 0. Cancel out na to. And then, itong kay letter z naman, 6 minus 4, that is negative 2z. Positive 2z pala. Is equal to 38 minus 33, that is 5. So, therefore, ito yung ating magiging equation number 4. Ito naman, combination naman ni, di ba kanina ginawa natin combination ni 1 tsaka ni 2. Ang gawin naman natin, combination naman ni 2 tsaka ni 3. So, pag ginawa natin yan, this is at 2 and 3. Makapy lang natin, ano ba yung nakalagay? Makapy natin, 5x minus 2y plus 4z is equal to 33. Ito naman sa equation number 3, we have 3x plus 3y minus z is equal to 2. Kanina, dito sa prosesong to, ang in-eliminate natin ay yung variable y. So, para magkapareho, ang gawin natin, variable y na lang din ang eliminate natin dito. So, pag ginawa natin yun, mumultiply natin sila yung parehong equation ng coefficient ng isa't isa. So, di ba ang coefficient ng y dun sa kabila ay 3. So, ilalagay natin dito ay 3. Dito naman ay 2. So, pag ginawa natin, this is 15x minus 6y plus 12c is equal to 99. Dito naman sa kabila, pag nag-distribute, this is 6x minus 6, plus pala. Plus 6y, tas this would be negative 2z is equal to 4. So, notice na meron tayo ditong parehong coefficients. Ang gawin natin, pag-a-add natin sila para ma-eliminate. Yan. And then, urong ko lang. This is 15 plus 16. 15 plus 6, this is 21x. Ito, cancel out lang. And then, yung 12 minus 2, that is simply positive 10. Positive 10z is equal to 103. So, ito ang ating magiging equation number 5. Kung napapansin natin, tingnan natin. 'Di ba dito sa equation number 4, kung napapansin nyo, meron tayong variable x tsaka variable z. Dito naman sa equation number 5, meron din tayong variable x tsaka variable z. So, ibig sabihin, si 4 tsaka si 5 na lang yung i-combine natin. Tapos by that, masasolve na natin yung x tsaka z. Kasi 'di ba, 2 unknowns na lang yun. So madali na yun. Okay? Sa madaling salita po, ang ginawa natin dito sa prosesong ito, dito sa pagko-combine natin ng 1 at 2 tsaka ng 2 at 3, in-eliminate lang natin yung variable na y. Tapos nung na-eliminate na natin pareho, ang ginawa natin, pinag-combine natin yung dalawang result, which is yun nga si 4 tsaka si equation 5. Okay? So, yun naman ang pag-combine din natin. So, sige. At 4 and 5. So, copy lang ulit natin. Negative x plus 2z is equal to 5. Tapos, this is 21x plus 10z
is equal to 103. So, ganun lang ulit. Pili ka ng variable. So, ang gawin ko, ito na lang x. X na lang piliin natin. Gawin natin ay siyang eliminate natin. So, multiply ko to both side by 21 para magpareho ng exponent. So, dito pala sa kabila, 21. Tapos, this would be negative 21x. 2 times 21, that is 42. Tapos, 42 pala. 42z. This is 5 times 21, 105. Dito sa baba, ganun pa din, 21x plus 10z is equal to 103. Ito yung kukombine natin. So, ang gawin ko, pag-a-adding ko sila para makancel yung 21x. Ayan. So, this would be cancelled out na. Ang matitira sa atin ay 42 plus 10, that is 52z. Tapos 105 plus 103, that is 208. And then, divide both sides by the coefficient of the letter z, which is 52. This is simply z is equal to 4. So, ngayon nakuha na natin si letter z, ito yon. Masasolve na natin si letter x. So, dito ko lang siya kunin, dito na lang. Dito, sa equation 4. So, at z is equal to 4, masasolve na natin yung x. So, x is simply x, negative x plus 2z is equal to 5. So, palitan ko lang yung z ng positive 4. This is negative x plus 2 times 4 is equal to 5. This is negative x plus 8 is equal to 5. And then this is negative x is equal to 5 minus 8, that is negative 3. Tas, kung papansin nyo, common yung minus or yung negative sign, makakancel lang yon. So, ibig sabihin, x is equal to 3. May isa pa. Kasi baka malimutan natin, may y pa tayo, di ba? Ang nasolve pa lang naman kasi natin ay x tsaka letter z. So, ang sasolve naman natin next ay yung letter y. Tapos, gamitin natin itong mga nakuha nating values. Ito, z is equal to 4, tsaka x is equal to 3. So, at x is equal to 3 and z is equal to 4, mahanap natin yung y. Okay? So, para mahanap yung y, balik ka dun sa original equation dito. For example, ito na lang piliin natin. Itong equation number 1 na lang. Okay? So, for example, ito na lang. So, copy ko lang dito. Ayan. Masasolve na natin yung y. So, pag ginawa natin yan, so, this is 2. Yung x natin ay 3. Yung y, ganun pa din. Tapos, yung z natin ay 4. Palitan mo lang. Is equal to 19. Masasolve na natin yung y. So, this is 6 minus y plus 12 is equal to 19. So, lipat ko lang yung mga constants doon sa kabila. This is 19 minus 6 minus 12. And then, this is negative y. 19 minus 6, that is 13. Minus 12, that is 1. Divide both sides by negative 1. Y is equal to negative 1. So, ngayon, nasolve na natin yung x, y, tsaka z. So, sulat ko lang dito ng bukod para lang makita natin. So, letter x natin, variable x natin is 3. Variable y natin is negative 1. Tapos, letter z natin is positive 4. So, therefore, ito na yung ating mga values. Okay? Yan, ganyan lang naman dito sa systems of linear equations. Ang mahalaga lang dito ay marunong tayo nung elimination tsaka nung substitution method. Pero ako nga, ang advice ko sa inyo, yung elimination method, mas mabilis kasi yun. Kaya yun ang madalas kong ginagamit. Kapag dalawang equation yung hinahanap, madali lang kasi pagpaparehasan lang natin sila ng coefficient, yung variable na napili natin, and then add or subtract. Kapag ka naman ganitong tatlo or dumami, ang lagi nyo lang tatandaan dyan is eliminate lang ng eliminate. Kumbaga ay pababain nyo lang ng pababain yung number ng mga variables natin. And by that, makakasolve na tayo. Ayun lang naman para dito sa systems of linear equations. Thank you.